Hello mga kalahi! So good morning mga kalahi, good morning Luzon, Visayas, Mindanao. Dito na naman mga kalahi, si Kalahing Saban ay mayroon na naman tayong panibagong video na kung saan napakasariwa ang atin pong topic ngayon. Sariwang-sariwa ang atin pong talakayan ng oras pong ito mga kalahi, no? Pasado alas 11 ng umaga. Ngayon mga kalahi, no? Atin pong pag-usapan mga kalahi ang mga kaganapan ngayon, no? D3 na ngayon sa rally ng INC doon po sa Liwasan Bonifacio yata yon ngayon. Nandoon na naman sila mga kalahi, no? At kahapon mga kalahi, atin pong pag-usapan itong nangyari, no, dahil nakaperwisyo talaga itong mga iglesia ni Cristo na mga yung rally nila na nakaabala diyan daanan, no? Diyan po sa kahapon diyan sa People Power Monument diyan sa EDSA. Tapos mga kalahi, mayroong dumaan ng isang rider, iwan ko, baka na may siya po'y naghanap buhay lang, mayroon yata siyang delivery dahil kumbaga dumaan sa kalsada, no? Dahil itong mga, para sa akin ito pong mga rally ng INC noon wala pa silang permit, talagang masasabi natin na yung relihiyon na yan ay bakit pinahintulutan ng kanyang walang permit. Ibig sabihin, pasaway kayo ng gobyerno, no? Relihiyong iglesia ni Cristo daw. Napagkapangit na imahe ang ginawa sa isang relihiyong ito. Para sa akin mga kalahi, kung sino man yung makapanood at nakikinig sa atin pong video na to, si Kalahing Saban po'y magsabi na kung kayo po'y membro ng iglesia ni Manalo, hindi naman yun iglesia ni Cristo. Para sa akin, iglesia ni Manalo ay para sa akin, lumabas na kayo dyan. Dahil sa akin pong pag-obserba ay hindi talaga iglesia ni Cristo. Dahil ang iglesia ni Cristo hindi man bastos, mapayapa. Ang totoong iglesia ni Cristo mapayapa, hindi bastos, magalang, no? At hindi itayin kita. Yun po'y salitang pangdemonik. Yun po'y salitang masama. Kaya ngayon mga galay, sasabihin ko sa inyo, kung kayo po ay membro ng iglesia ni Manalo, lumabas na kayo dyan dahil sa huling araw, sa araw ng paghukom, makikilala ninyo na talagang kayo po ay palpak sa inyong pananampalataya. Kayo po ay sayang, no? Naglaan kayo ng maraming araw sa mga pagtitipon, naglaan kayo ng maraming oras, tapos nga ngayon nagkaisa kayo dyan na nakaperwisyo sa daanan na walang permit yung pagrarally ninyo dyan, no? Yung pinuno ninyo, suriin ninyo maigi kung dapat o karapat dapat ba yung leader ninyo katanggap-tanggap ba ng Diyos, dahil as in religion daw kayo eh. Yun ang sasabihin ko sa inyo, lumabas na kayo mga membro, maghanap kayo sa totoong simbahan, yung simbahan na hindi bastos, simbahan na may galang sa gobyerno, dahil ang ayaw gumagalang sa gobyerno ay di din gumagalang sa may kapal na siyang naglalang sa lahat, pati na ang gobyerno. Yun ang nakasulat, yun ang sinasabi ni Apostol Pablo. Tinuturuan po ang Kristiyano ng mga apostol, especially ito pong si Apostol Paul, na tinuturuan po tayo na kailangang igalang natin ang gobyerno. Sumunod tayo sa gobyerno dahil walang gobyerno na hindi tatag ng Diyos. Romans chapter 13 verse 1 up to 3. Yung buong istorya na diyan, makita ninyo kung paano tayo pinapayuhan, binigyan instruction para sundin ang gobyerno. Now mga galaysa, ito ipapakita ko sa inyo, no? Ito ang dapat ninyong panoorin at dapat ninyong usisihin at dapat ninyong bigyan ng pansin. Dahil itong video nito, nag-viral po ito dahil ang isang rider na libre lang ay talagang naperwisyo at pinagbantaan na parang gusto mo bang mamatay? Kaya ikaw inalo, leader ka ng relihiyon mo, imbestigahan mo itong taong ito kung membro nyo to. Pag hindi nyo to membro to, inform ninyo ang publiko na hindi nyo ito membro dahil ito po'y nakakasira sa
mananampalatayang Iglesyang Manalo. Kapag kinonsinti ninyo itong taong itong nagbanta ng isang rider, ibig sabihin, yun talaga ang ugali ninyong lahat dyan. So kailangan kayong matuto sa kabanalan, kailangan kayong matuto sa pagkatakot ng Diyos. Isang rider, parang sa tingin ko'y naiyak na ang isang rider dahil dumaan siya, kinuha ang susi. Nagsabi lang ang isang rider na ano bang pinaglalaban ninyo dyan? Tao rin ako. Tapos pinagbantaan, gusto mo bang mamatay? Anong klase itong rally nito? Sino yung tao? Ang dapat yung tao na yang parang nagmanao, kailangan imbestigahan yon, no? Pinagbantaan yung rider. Ano ba yung tao na yang nandyan sa rally ninyo? Yan by killer? Yan mga kalay, panuorin ninyo itong rider, talagang maawa ka talaga. Na hindi dapat ganyanin kapag lalo na pag relihiyon kayo. No? Ano bang klaseng relihiyon ninyo? Totoo yung sinabi nilang kulto. Nawatin pong panuorin mga kalay bago po tayo mag-proceed para makilala ninyo itong relihiyon na to. Kung ito pong nagsalita ng nagbanta ng isang rider ay kaani ba ng Iglesia ni Cristo. Panoorin niyo. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't ano po? Kinuha, pinagtuturan ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Ano ba yung pinaglalaban na yan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Alis ka na, parang ano. Wala nga yung susunod. Ay, pagkakuha na susunod. Wala na. Sa susi niya nawawala daw eh. Susi, balik. Susi, bigyan niyo. Ay, susi. Sir, ano nangyari sa inyo? Ba't ano po? Kinuha, pinagtuturan ako. Wala nga eh, kinuha nga nila eh. Yun ang mga kalahi. Yun ang nangyari sa isang rider na kung tingnan ninyo ng maigi yung mukha niya, para nang umiiyak dahil hindi niya alam kung sinong kumuha sa kaniyang susi sa motorcycle. Pinapalis siya, paano siya makaalis na wala ng susi kinuha dahil yata dumaan lang. Tapos nang nagsabi ng isang rider, tao rin naman ako sa Pilipinas. Pinagbantaan ng isang nakaharap dyan na kung hindi yon membro ng Iglesia ni Manalo, imbestigahan ninyo dahil viral na yon, no? Napakapangit na imahe yung rally-rally ninyo dyan, INC or INM, Iglesia ni Manalo. Tingnan ninyo yung rider. Naghahanap sa kaniyang susi. Isang operasyon yun. Pang-aapi yun eh. Yun ba ang ugali na natutunan sa Iglesia ni Manalo? Kung membro yung nagsabi? O kung yung nagkumuha ng susi ay membro? Ugali ba yun ng mga nag-aaral ka, nakikinig ka sa salita ng Diyos, sa Biblia? Ito pong Bible, Holy Bible, tinatawag na Holy Bible. Ibig sabihin, pag ang tao po'y natuto dito, nagbasa dito, nakinig dito, ay matuto rin, rumispito, matuto rin dyan sa buhay ng kabanalan. Bakit ganyan kayo? Mga api sa tao yan. Bawal sa Panginoon yun. Bawal. Bawal yung mga pang-aapi. No? Dahil yung mga api, yung mga oppressors talaga, ay talagang kalaban ng Diyos dahil mapagmataas yun. Ang sabi ng Diyos sa kanyang salita, dyan po sa Santiago 4:5 hanggang 6 and 1 Peter chapter 5 verse 6 to 7 yata, if I'm not mistaken, no? Yung mga palalo ay kalaban ng Diyos. God resists all the proud, but He give grace to the humble. Palalo yung mga klaseng taong oppressor eh. Dumadaan lang, kinuha ninyong susi, tapos bantaan ng mamatay. Tama ba yun? Ha? Yun. Kaya mga galay, sasabihin ko sa inyo, kung sino ba sa membro ng INC ay na mayroon pang matino na pag-iisip, pag-uunawa, no? Unawain ninyo ng maigi, suriin ninyo yung religion ninyo, iyon ba'y totoo, ayon ba'y naglilingkod ng Diyos? Baka na may sa huling araw, sa panahon ng paghukom, ay talagang ang sasapitin ninyo ay hukom ng parusa. Naunawaan ninyo mga Iglesyang Manalo? Kaya ayusin ninyo yung buhay ninyo,
Hanapin ninyo mga taong nagtuturo sa tama, yung Biblia na mayroon talagang guidance sa banal na Espiritu ng Diyos. Mayroong gabay, mayroong patnubay sa Espiritu ng Diyos. Yun ang hanapin ninyo para yung buhay niyo hindi kayo bastos, hindi kayo magbanta sa napapatayin ng tao, hindi kayo masama, no? Hindi kayo magre-rebelde ng gobyerno. Yun ang hanapin ninyo. Kaya mag-isip-isip kayo mga membro sa Iglesia ni Cristo. Baka kayo'y malaking pagsisisi sa huling araw. Okay? God bless.